tayo. So, happy birthday to me. Ito, kalalabas lang natin sa trabaho at may pupuntahan lang muna tayo bago tayo uwi. At bili na rin siguro ng makain mamaya. At happy birthday to me. May edad na. Mag-50 years na ako. Parang kailan lang nung pumunta ako dito sa bansang Kuwait. Ang bilis ng panahon. So samahan nyo ako. Meron lang muna akong pupuntahan, tapos daan ako bibili ng makakain mamamaya sa sandwich kasi medyo nagugutom na ako. So let's go, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo yung tinatawag na palapil dito. Talagang medyo gutom na at saka medyo pagod sa trabaho kasi. So again, happy birthday to me. Good day everyone, kain tayo. Ngayon talagang nakarani kumuha ng dito. So kain tayo ng palapit. Ito yung order ko lagi pagka dumadaan ako sa restaurant. Kuha ko dalawa habang hinihintay ko yung order ko na half chicken. Para di na mag-order no. Samahan nyo ako. Yung mga babayang nandito sa Middle East, alam nila to kung kaya yung shawarma. So samahan nyo ako. Dalawang ginawa ko. At happy birthday pala to me. May edad na rin tayo. Edad ko na is 50 na. 1976. Ang bilis na ng panahon. Anong taon lang ako punta rito, no? Parang kailan na. Ngayon, medyo may edad na tayo, pero kailangan pa natin magtsaga. So, samahan niyo ako. Kahit muna ako, makikita natin yung order natin kalahating manok. So ito, pauwi na tayo at ito na yung pagkain natin mamaya. So ito, ang hirap talaga yung ganitong sitwasyon. Trabaho, birthday, wala bang celebrate niya. So di ba maya maya meron naman tayong pagkain. Sigurado na yan. Happy birthday to me ulit. At ito, pauwi na tayo. Ayaw pala, yung ginamit ko na video nung camera. Kumakain ako ng palapil habang hinihintay ko yung ito, half chicken as yung cellphone ko. So, ang ano ng panahon, parang ulan, tingnan nyo, kalangitan. Maano siya, madilim. Kasi kanina umaga, umulan. Yan o. Ang itim ng kalangitan. Talagang nagbabagyang uulan. So, at least okay na. Kasi may pinuntan lang muna tayo bago may hinatid lang kasi ako. Kaya no choice. Talang ganyan. Minsan tawag ng trabaho. Kailangan. Ito naman, isa namang kwento ng buhay ko itong araw na to. So again, sabi ko, April 20, 2026 ay
Happy birthday to me. Nagkakaedad na talaga. Medyo ano na, kasi yung pumunta ako dito sa 2005. Okay. Kung ilang taon ako dito, yan eh. Kalangitan. Talagang ang nagbabagyang ano, ang itim ng kalangitan. Talagang baka mamaya ulan to. Pero sabi ko, kailan pa ako pumunta dito? 2005. So, 20 years, July 28, 2005. So, July 2026 na ngayon, 20 years, July, August, January, February, March, April. Magkano na pala ako dito? 20 years, 9 months. Pero kailangan pa talagang magtyaga. Ano talagang kalangitan, no? Talagang parang uulan mamaya. So, ganyan talagang buhay, kailangan pa magtiis eh. Kinakailangan tawag ng sakripisyo. Marami pang sakripisyo kaya kailangan gawin. Pero parang kanyang buhay mga kababayan, mga ka-OFW. Kumusta naman kayo? At kumusta ang buhay niyo dito sa abroad? Napakahirap, napakalungkot kapag malayo ka talaga sa pamilya. Ngayon kapag kasama pamilya mo, maswerte ka. Pa-comment below yung mga kapwa ko OFW. At ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Ginagawa ko ng to para meron akong mga remembrance ala-ala someday. So, andito naman ako dito sa may tulay. Itong tulay na to na dinadaanan ko isa naging parte na ng buhay ko to. Lalong kasi araw-araw ako dumadaan dito dati. So, walang ganyang buhay. So, paano? Yan o, ikot tayo. Yan. So, yan yung paligid natin. At yung kalangitan, maganda o. At yung kalangitan talagang maitim. Nagbabadyang ulan. Ayan, parang ano na, uulan na. Mayroong mga nahuhulog na ng ano, na ulan. Buti malapit na tayo sa ano, accommodation. Birang ano dito, umulan. Kaya pag umulan dito sa Middle East, kaya sa Middle East, parte ng Middle East, blessing yan sa kanila. Kaya medyo malakas na yung ulan. Pag tingnan natin. Tingnan nyo. Yan o, basa-basa na. Ulan na. So, yan yung kalangitan. No? Talagang ang itim. Magbabadya talagang ano, uulan eh. Yan. Ang itim oh. Uulan talaga at saka umulan na talaga. Ayan oh. Yung patak ng ulan. Naulan na. Kaya bilisan natin. Abutan tayo. So maya-maya, samahan nyo na lang ako na, ano, na kumain. Celebration ng aking birthday. Happy birthday to me. At saka dito sa Middle East, meron din yung mga nagsiselebrate, naghahanda, pero ako practical. Treat mo lang yung sarili mo. Kapag may kasama ka, pwede rin. Pag may budget ka, samahan nyo na lang ako mamaya. I-off muna natin tong camera. Medyo lumalakas na talaga yung ulan. Let's go. At isang maganda pagpalang araw pala sa inyong lahat, mga kabayan ko, mga OFW sa sulok ng mundo, mga kababayan ko sa Pilipinas. Again, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Good evening everyone. Ito, gabi na. At hindi kayo samahan nyo ako. Hindi ako ng kalahating inihaw na tingnan natin. At ito yung pang dinner ko. Ito yung tinatawag na kubus. Kaso gusto kong magkanin. Ito yung fish yata ito. Dalawa.
pickles. So, buksan natin. Open natin. Yun. Ayos. So, happy birthday to me. Halika't samahan niyo ako sa pang dinner natin. So, hindi pagod ako. Dapat sana pupus yung Paris ko. Kumain na ako ulit tinapay kanina. Ito na yung bago tayo matulog, ito na yung ulamin natin. Ito lang sabi ko, happy birthday to me. Halika't samahan niyo akong kumain. Halik kanina, tsaka konting kanin. Kanina kasi kumain ako ng ng sandwich, yung tinatawag na palapid. So, pagdating ko kanina, tayo nga konti, sabay social media, headset, 10 to 17 na. Oo. Share natin ito. Ito yung picture nga muna natin. Meron tayong pangtab. Isa mga kababayan, mga pakitulog sa ganyan ang buhay dito sa akin. Minsan, kailangan mo talagang mag-isip dito. Minsan, talagang kailangan mag-isip dito sa mga oras. OFW, napakahirap. Ikala ng iba, madali lang. Yes, sa totoo lang, napakahirap maging isang oras. So, ayos. Okay, let's go. Kaya na tayo. Samahan niyo ako. At habang kumakain tayo, mag-spend tayo. Ganito yung sa abroad. Minsan, dati, naghahanda rin ako pag birthday. Kaso nga lang, may isip ko. Ano mo, pinapakain. Diba? Hindi naman maghanda. Hindi naman masamang maghanda kung meron ka isang extra pera. Pero kung sakto lang yan, huwag na. Trip mo lang yung sarili mo. Diba? Kasi pagkatapos nito, diba, maganda ka. Mag-invite ka. Magluluto ka. Gagastos ka, papagod ka. Kumbaga, praktika na lang. Siguro, kung kasama ko pamilya ko, pwede. Ayan, no? Sarap. Ganito ako malimit. Minsan tinatamad akong kumain. Magluto. Diba, ito, bumili ako ng ganito. Minsan hati-hati ko na yan. Ilagay ko sa ref. Tapos, pangat na lang. Pangalawang init, pangatlong init, hanggang sa maubos. Kasi grilled to eh. Nihaw. Kasi talagang malimit, tinataman akong magluto. Kaya bumibili na ako sa labas. Hinati-hati ko na lang. Kaya lagi akong may packet na itlog at saka noodles. Kasi ginagawa ko pag nagsahin ako, yung kanin, sinasabawan ko na ng noodles. Ng itlog, sorry.
Diba? Pag naluto yung kanin, naluto na itlog. Yan lang kasimple. So, alam mo ba na ano, ngayon ay April 20, 2026, birthday ko. At mag-50 years na ako. Ang bilis ng panahon. Nung pumunta ako dito sa abroad, sa Saudi, 1999, which is 23 years old ako. At nakatuyas din ako sa Saudi. Umuwi ako, nakatawa ako. Bumalik ulit ako ng Saudi sa Damam. Yung first na alis ko dati, Saudi, sa 2.5 years ako doon sa akin. Yung nagdamam ako, 2 years. Tapos, dito na ako sa 2005 naman sa napakahirap talaga buhay ng kung sinasabi. Ang sarap pakinggan buhay W pero napakalungkot. Doon lagi kong sinasabi kung kasama ang pamilya mo, maswerte ka. At alam niyo ba na ito, totoo ito. Maraming OFW na nasisira ang pamilya. Pa-comment below kung mali ako. Pero totoo yan. Yun nga, yan ang kwento ng buhay ko. 2005, dito ako hanggang ngayon. Napakahirap mag-ipon. Kala nyo ba? Hindi na yun. Kasi nga yung sweldo natin hindi naman masyadong kalakihan. Lalo na rin ang mga pabisa tayo dito. 2005. Naku po, ang hirap talaga mag-ipon. Kaya sabi nga ng mga iba, ang tagal-tagal mo sa abroad, wala kang pera, wala kang ipon. Hindi lang alam. Madali lang magsabi yung sinasabi din na mag-ipon ka para sa iyong kinabukasan. Madali lang yun, pero yung katotohanan, yung sinasabi mo mag-ipon, napakahirap. Yan yung totoo. Napakahirap ang ipon dito sa abroad. Kung ang sweldo mo ay sabihin lang natin na above minimum konti, below minimum, or average. Lalong-lalo na kung tumutulong ka sa pamilya mo, diba? Kaya yung mga nag-abroad na sarili na yung pera nila, maswerte sila. Wala silang inisip. Pagsunod na sila sa kanila lang. Pero yung may pamilya, napakahirap. Yan yung ang hirap mag-ipon talaga dito sa ibang bansa kung sundo natin minimum or above konti ng minimum or below average. Pa-comment below, lalo-lalo na yung mga kababayan ko na dito sa itang silangan. Mga trabaho nila yung nakatulog ko, hindi naman malaki yung sweldo. Mahirap talaga. Diba ang lungkot? Ganito, birthday ko, diba? Kaya sabi ko na sa sarili ko, habos dito.
paano, kain muna ako at mamaya magkwentuhan ulit tayo. So, ayos na, solve na tayo. Busog na ako. Kasi kumain pa ako kanina ng yung palapit, yung sandwich. Hindi ko na ubos. Kalahati lang. Sa kagabi. Kasi kung minsan talaga sa gabi, nag-ano lang ako kinapay, minsan, pagking kanin. Kasi nga, nagkakaedad na. Nahirap yung ginasige ng kain. Kaya kailangan nyo talaga disiplina. Saan ganyan buhay. Ito nga, nagpasalamat ako sa Diyos. Narating ko ulit. Narating ko na naman kung ika-50 na kaarawan ko. Golden anniversary, matawag nun. So maraming salamat sa Diyos. Thank you very much sa biyaya, blessings na binigay mo sa akin, even though na ang daming pinagdadaanan, lalong-lalo na mga 5 past years dito sa aking pinapasukan, yan dito pa rin ako. Napapasalamat talaga ako. Nagmula ng COVID-19, pagkatapos ay yung meron hindi naasahan na nangyayari sa aming kumpanya. Papasalamat ako at andito pa rin ako. Dahil doon, may trabaho ako, natustusan ko ng pangailangan yung pamilya ko, lalong-lalo na yung anak ko sa college, nag-graduate na rin sa awa ng Diyos bilang isang civil engineering at pumasa na rin sa nakaraang board exam. So, napapasalamat talaga ako. Kahit pa paano, kahit wala akong ipon, kumbaga yun na yung malaking kong achievement. Thank you very much, Lord. At sana bigyan mo pa ako ng mas marami pang blessings. Ako, sa aking pamilya. At sana someday makakasama ko rin sila dahil 21 years, 9 months na ako dito sa Kuwait. Tapos nag-Saudi ako, 5.5 years. So, halos 27 years na ako na wala sa Pilipinas. Kumbaga, kung abutin tayo ng 75 years old, parang divide 3 ng buhay is wala sa Pilipinas, malayo sa pamilya. Napakahirap malayo sa pamilya. Kaya yung mga kababayan ko dyan na kasama nila yung mga pamilya nila, maswerte kayo. So, paano? Maraming salamat talaga sa inyong pagsama. At ako pala ulit si Ronnie, salukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Ginagawa ko lang to at least may libangan ako, yung mga video-video na someday pag nag-for good na tayo, meron akong ala-ala. Kasi dati nung bago ako dito, marami rin akong mga kuwang pictures. Kaso nga lang yung cellphone, pag puno na yung SD card, dinidelete na, yung is nawawala na. Unlike to, pwede tayo gumawa ng video, i-upload na lang natin sa ating social media. Andyan na yan. So,
alaala na lang to someday. Maraming salamat sa iyong pagsama, mga kababayan, mga ka-OFW. At again, happy birthday to me. Maraming salamat. Thank you, Lord. At sana supportahan nyo naman ang channel ko. Pa-like, share, and subscribe. At pindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Siguro pag umuwi na tayo sa Pilipinas, mas marami tayong pwedeng i-vlog. Dito kasi, wala eh. Wala ka namang may vlog dito eh. Wala naman ang mapuntahan. Dito lang, bahay, trabaho, pag day off, pag hindi naman, pumunta sa city, Malia, o kaya doon sa Friday Market, minsan sa Sarnia, Olsok, lakad-lakad, seaside, o tabing dagat, yun lang pupuntan dito. Unlike sa atin talaga na marami. Paglabas mo ng bahay mo, bahay natin, marami kang makikita na pwede nating i-vlog someday. Sana suportahan nyo ako. Maraming salamat. Mga kababayan, mga ka-OFW sa mampanig ng mundo, mga kababayan ko sa Pilipinas, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Thank you very much at kita-kits sa mga sunod kong mga videos. Thank you very much again. Peace and bye.